Magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako nga pala si tawagin niyo na lang po akong Doble Cara. Ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa ating pinakamamahal na presidente, Rodrigo Duterte. Alam niyo po, napakahirap sugpuin ng illegal na droga dito sa ating bansa, sapagkat sa panahon Cory Aquino hanggang sa pinilitan ni Digong na si Pinoy Aquino, talamak na po ang kalakaran ng droga dito sa ating bansa. Hindi lang po droga ang kailangang sugpuin ng ating Pangulo, at mga magnanakaw sa ating gobyerno, pag-unlad ng ekonomiya ng ating bansa. Alam niyo po, tutusin na hihirapan ng ating Pangulo sa pagsugpo ng illegal na droga at kung ano-ano. Napakasimple lang po yan. Ihahalimbawa ko na lang po ang ating Pangulo sa isang magsasaka. Sa isang magsasaka na merong isang hektaryang lupain at siya'y magsasaka ng palayan. Paano ka mag-aani ng magandang ani kung nasa loob ng iyong taniman ay puro peste? So ano pong gagawin nyo? Pababayaan mo na lang, nagtanim ka pa, wala rin namang kwenta. Ang ginagawa po ng ating presidente ngayon, pinupuksaan niya po ang mga salot sa ating lipunan, sa ating pamumuhay sa komunidad. Ngayon po, tutuwa ako kasi sa tagal-tagal ko na po dito sa mundo, sa ating bansa, 3 dekada na, ngayon pa lang natatakot ang mga kriminal at mga hinayupa. So ang kailangan ang ginagawa ng presidente ng ating Pangulo ay tuksain para makapagbigay siya ng magandang ani, kumbaga achievement, na hindi po ginawa ni Cory Aquino, ni Ramos, ni Roque Estrada, ni Gloria Macapagal, ni Pinoy Panot. Siya lang po ang may gawa. So ngayon, kailangan po natin tulungan ang ating mahal na presidente. Paano natin siya matutulungan? Paano natin siya mabibigyan ng magandang ani? Kailangan maging mabuti tayong mamamayan ng ating bansa. Kailangan natin sumunod sa mga batas na ipinapatupad ng ating bansa. Tingnan niyo po ang ating mga karatig bansa: Vietnam, Singapore, Indonesia. Bakit hanggang ngayon sila na umaunlad ngayon? Samantalang noon, tayong tinitingala. Tayo pa nga ata ang number 1 noong panahon ni Ferdinand Marcos. At ngayon, subukan niyo pong mga ibang bansa. Alipin ka na dito sa sarili mong bansa, alipin ka pa rin sa ibang bansa. So kailangan natin tulungan sa ating presidente at mamuhay na mapayapa at sumusunod sa batas.
Kung wala ka naman kung ginagawa masama, eh, ano naman kung kakatakot mo, di ba? Taas mo pang maglalakad na wala kang ginagawang masama. Eh, yung mga kriminal at mga pusakal, eh, sila po yung natatakot ngayon. Eh, maganda yan. Kasi, dati, laganap ang nakawan, kidnapan, snatcher, abi. Eh ngayon, pasensya ka na lang po dun sa mga nasasagasaan ni Duterte, ni Pangulong Duterte. Eh, gusto nyo palang magbago, eh, bakit hindi nyo pa ginawa noon? Eh ngayon pa, huli na ang lahat. Kaya naman sana, huwag naman kayo sa aming maging mangmang at huwag maging utak biya. Utak talangka. Itong sinasabi ko nito ay hindi naman para sa akin, para naman sa ating lahat. Masyado tayong minamaliit ng mga dayuhan. Ano ba ang tingin sa atin ng mga dayuhan? Ganito lang. Wala tayo. Yung sasabihin na ganito tayo. Ito namang mga Amerikano walang silbo. Inang dekada na tayong sinapit dito. Puro tayo tuta ng Amerikano. Yun ang totoo. So sana sa lahat ng nakikinig nito o ng video nito ay ikalat nyo po sana at nanawaan ng iba kung ano dapat natin gawin sa ating bansa. Nag-iisa tayo sa 16 million na bumoto ay Pangulong Rodrigo Duterte. E tayo yung walang ginagawang masama. Tayo yung maninis. Tayo yung hindi gumagamit ng droga. Hindi rin tayo nagbibenta ng illegal na droga. Namumuhay tayo ng payapa. Tulungan natin ang ating presidente. Maraming salamat.